Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating pong segment na ito na Ang Take Ko, Tak, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong segment na ito, Ang Take Ko, um, marami po kasing nagme-message sa akin lagi, araw-araw. Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Kaya nag-create na lang po ako ng segment na ito, ang take ko. Para yung mga issues na tinatanong sa akin kung anong take ko, dito ko na po i-discuss. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa YouTube channel kong Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo, Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po, mayroon po itong segment ko, subaybayan niyo po ito lagi. Ang take ko, tak, ni Attorney Ricky Tumutorgo. O ang unang bibigyan ko ng reaksyon kung anong take ko, itong si Pulong, natataranta na mga kabunyog. Natataranta na si Pulong Duterte dito sa sigurado na halos talaga na isusulong ang impeachment laban sa kapatid niyang si Sara nitong darating na Pebrero 2026. Ayan. Akala nila nitong nakaraang taon dahil pinatay ang impeachment, pinigilan ang impeachment ni Sara ng mga kakampi nila sa Senado sa pangunguna ni Chis Escudero na hindi sinunod yung constitutional provision na trial shall proceed forthwith. Binaliwala ito ni Chis. Pag kinalauna naman, yung Korte Suprema ay pinatay din ang impeachment. Pagamat mayroon pa ngayong nakapending na motion for reconsideration, pero may mga grupo na hindi nahihintayin yung desisyon na yan ng Korte Suprema. Isusulong na ang panibagong impeachment complaint. Kasi nakalagay naman sa desisyon ng Korte Suprema na pwede uli ang impeachment complaint laban ka kung gusto talagang isulong yan, pero after 1 year. So, tapos na ang 1 year sa February 6. So, maraming grupo ngayon ang nagsusulong na yung impeachment na hindi natuloy noong 2025 dahil sa iba-ibang maniobra ay itutuloy. Akala nila Pulong Duterte, akala ng mga Duterte, mga kakampi nila, dahil hindi natuloy yung 2025 na impeachment, dahil sa kanilang mga maniobra, ay tagumpay na sila. Hindi. Ang mga grupo na nag-file ng nasabing impeachment complaints ay hindi naman hawak ng mga politiko. Kahit na hindi natuloy yung impeachment, nag-decide ang mga itong itutuloy ngayon at naghahanda na. Ngayon, dahil nakikita na ni Pulong na matutuloy ang impeachment ni Sara ngayong 2026, pinag-uusapan na ito, ilang araw na lang ay February 6 na, pwede nang simulan uli ang impeachment na panibago. Mas maraming mga ebidensya ngayon at testigo. Ngayon, natataranta na si Pulong, nananawagan na sa kanyang mga kapwa kongresista. Sabi ni Pulong, mga kabunyog, ito, Representative Duterte warns colleagues versus supporting potential VP Sara impeachment. Biglang nagre-react si Pulong na itong daw na ito, impeachment na ito, hindi raw ito ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya winawarningan niya ang mga kapwa niya kongresista na wag daw sundin ang impeachment na ang nagsusulong lamang ay yung mga kung may hawak ng pera at kapangyarihan. Ang tinutukoy dito ni Pulong, parang ang impeachment ni Sara ay pinaplano siyempre ng Marcos at Romualdez na ito daw ay may pera, kontrolado nito ang Kongreso, kaya papagalawin na naman ang pera ng Kongreso para suportahan ng mga kongresista. Kaya ang sabi ni Pulong, wag daw itong suportahan ng mga kapwa niya kongresista. Diyan siya nagkakamali. Ang nagsusulong ng impeachment ay ang Makabayan Bloc. Hindi naman yan hawak ni Romualdez at ni Marcos. Kritiko nga yan. Kritiko rin nga yan ni Marcos eh. Kasi itong Makabayan Bloc, itong akbayan, itong mga progresibong grupo, itong civil society, pagdating sa issue ng korupsyon,
Kini-criticize nila ang korupsyon ng Marcos, kini-criticize nila ang korupsyon ng Duterte. Kaya hindi naman 'to hawak ng Marcos. Kaya mali yung sinasabi ni Pulong na itong nagsusulong ng impeachment, 'wag daw suportahan dahil hawak lang daw ito ng mga may hawak sa pundo ng bayan. Parang ang sinasabi ni Pulong Duterte, yang mga nagsusulong na yan ng impeachment, pinapagalaw lang yan ng mga may hawak ng pera ng bayan. Oh, kumbaga itong mga ito, kaya daw yan gagawin ng mga nagsusulong na yan ng impeachment dahil pinapagalaw sila ng mga ng nasa kapangyarihan. Imposible naman yan, yung Makabayan Black, papagalawin ni Marcos, ni Romualdez. Gagalaw yung Makabayan Black dahil nakikita nilang dapat na isulong ang impeachment kay Sara. Gagalaw sila, gagalaw yung sila Leila de Lima kung magsusulong uli ng impeachment, hindi dahil nadidiktahan sila ni Marcos at ni Romualdez, kundi dahil naniniwala silang dapat panagutin si Sara. Oh, kung hindi man natuloy yung impeachment noong 2025, ngayon itutuloy nila ito. Wala sa kanilang makakapigil niyan, kahit pa si Marcos at si Romualdez. Kasi, yang mga yan, yung Makabayan Black, yung grupo nila Leila de Lima na nagsulong ng impeachment, hindi naman sila gumagawa ng impeachment dahil sumusunod sila sa utos nila Marcos at Romualdez. May sarili silang paninindigan at ang paninindigan nila dapat isulong ang impeachment kay Sara para mapanagot ito. Kaya napakaano ng sinasabi ang iniisip ni Pulong, lahat ng nangyayaring yan, pagalaw yan nila Marcos at Romualdez. Kaya sabi niya sa mga kapwa niya kongresista, wag daw suportahan yung impeachment ni Sara ngayon na isusulong uli. Kasi ang nagpapagalaw niyan, yung administrasyon na may control sa pera. Kaya daw susuportahan niya ng mga kongresista dahil sa pera. Unang-una, ang ginawa kasi nila ng kampo ng Duterte, nagmaniobra sila, ginamit yung mga kakampi nila sa Senado tulad nila Escudero na pigilan ng impeachment. Nagtagumpay ba sila? Yes, nagtagumpay sila. Pero yung tagumpay nila, pansamantala lang yan. Ganon din yung Korte Suprema, pumabor sa kanila. Kala nila, tagumpay na sila. Hindi. Kala nila, dahil hindi natuloy ang impeachment, hindi na isusulong uli yan. Hindi. Isusulong uli ngayong February. O ngayon, nakikita na ni Pulong na matutuloy, may bagong impeachment. Kung natataranta na siya. Kasi mas malakas pa nga itong impeachment ngayon eh. Mas malakas itong impeachment ngayon. Bakit? Unang-una, pag nakarating ito sa Senado, posible pa ngang makonvict si Sara. Unlike, hindi katulad nung dati, karamihan ng mga senador, kakampi nila Sara. At ang Senate President noon, si Cheese, kakampi nila Sara ng Duterte. O, ang mga nasa liderato ng Senado noon, sila Alan Peter Cayetano, o sila Jingo Estrada, sila Joel Villanueva, mga kakampi ni Sara. Yun yung humahawak ng liderato ng Senado noon. Kaya kahit natuloy yung impeachment noon kay Sara, alam naman nating mahirap makonvict si Sara dahil ang karamihan ng mga nasa pamunuan ng Senado, kakampi niya. Pero ngayon hindi na. Ang nasa pamunuan ng Senado, sila Soto, sila Lacson, sila Risa Ontiveros. Ang mayoriya ng mga senador ay kakampi nila Soto, nila Lacson. Ang minorya, kukunti na lang yan. Siyam na lang. Ay mayroon pa diyang maaaresto ng ICC. Mga dalawa yan. Si Bato at si Bongo. Mayroon pa diyang posibleng maaresto, makulong. So mababawasan pa yung minorya na yan. Kaya yung two-thirds na boto para makonvict si Sara sa Senado, mas posible pa nga ngayong makuha kaysa noon. Kaya alam yan nila Pulong na alam nilang mas delikado itong impeachment ngayon kaysa noon. Kaya natataranta na si Pulong. Kaya kung ano-ano nang sinasabi. O yun, nagkamali kasi sila. Ang kala nila, dahil natalo nila yung impeachment noong 2025, nagawa nila yung mga maniobra at nagtagumpay sila sa Senado dahil kila Chis Escudero, nagtagumpay sila sa Korte Suprema, o ngayon akala nila tapos na yon. Hindi pa. Sa mga nag-file ng impeachment complaints, tapos na ang 1 year. Pwede na uling i-file. O, may bago na naman na impeachment complaint. O yan, taranta na si Pulong ngayon.
Oh, ito pa mga kabunyog, mga kababayan. Si Kiko Barsaga, itong Congressman Miao, si Kung Miao, na ngayon ay nagsiserve ng kanyang 60-day suspension. Patapos na yung kanyang 60-day suspension. Hmm? Kaya lang yung mga miyembro ng National Unity Party, ito yung partido na dati niyang kinabibilangan. National Unity Party, NUP. Actually, isa sa mga founders ng NUP na yan, yung kanyang namatay na ama, yumaong ama, na si Congressman Pidi Barsaga, ng Lone District ng yung Dasmariñas na yan, Cavite. Itong si Kiko Barsaga, minana lang naman ito yung ah, yung clout sa politika at pangalan sa politika ng Barsaga na iniwan ng kanyang yumaong amang si Pidi Barsaga. Si Pidi Barsaga, founder ng NUP yan, National Unity Party. Isang malaking partido sa loob ng Kongreso, ng Kamara. Kaya lang, itong si Kiko Barsaga, may pagka-weirdo din to dahil sa kanyang pagka-DDS, kung ano-ano nang sinasabi. Kaya kaya nga sabi ng ilang kongresista, pa-check pa ng ano niyan, ipa-check ang mental ano niyan, status niyan. Parang may sira yata yan, may sayad yata yan eh. Kaya nga tinatawag ng iba kung meow. O ngayon, sinuspinde si Barsaga, 60 days. Matatapos na yung 60 day suspension. Kaya ngayon, babalik na si Barsaga sa susunod na buwan. Ito yung mga kasamahan niya dati sa NUP, ayaw nang pabalikin si Barsaga. Kaya mayroong nagtutulak ngayon, mayroong nagsusulong ngayon ng petisyon, i-expel na si Barsaga. So ibig sabihin, hindi na lang suspension, expulsion na. Ang ibig sabihin niyan, hindi na siya mauupong kongresista. Ano ang dahilan? Anong batayan? Bakit sinusulong na nila ang pag-expel, hindi na lang suspension? Ayon sa mga leaders at members ng NUP o National Unity Party, dapat kasi yung suspension niyang 60 days, dapat nagbago na siya. Ibig sabihin, nagpakita siya na yung suspension niya ay pinagsisilbihan niya yan, pinagsisisihan niya kung ano man ang nagawa niya, kaya siya na-suspend. Ay ang nangyari doon sa 60 days na suspension niya, patuloy pa rin siya sa mga dati niyang ginagawa. Yung pagkakalat niya ng mga fake news, disinformation, yung mga pang-iintriga niya, yan yung mga issue kaya siya na-suspend sa Kamara eh. Yung sobrang pagiging DDS niya na wala na sa wala na sa tama ang pinagagawa, unethical na. Nagbo-border niya sa fake news, disinformation, unethical sa isang kongresista. Doon siya na nang i-incite na ng sedition, nag-aano na ng cyber libel, hindi nakagalang-galang ang mga pinagsasabi at pinagagawa. Parang lumalabas may sayad na. So para sa mga kongresista, dapat yung 60 days na suspension niya ay hindi niya na ginawa yung hindi niya na dapat ginawa yung dating mga ginagawa niya kung saan siya na-suspend. Pero hindi eh. Ayon dito sa mga members at leaders ng NUP, mas lumala pa nga eh. Nagpatuloy sa kanyang mga ginagawa na unethical, nagpatuloy at lalo pa ngang lumala ang mga komentaryo niya, ganun pa rin. Kaya ang sabi ng mga members ng NUP, i-expel na yan. Kasi wala naman siyang pinakitang pagbabago. Kumbaga yung suspension niya, okay, kahit maserbahan niya pa yan ng 60 days dahil tapos na, dapat pagbalik niya, i-expel na yan. Talagang tanggalin na sa pagiging kongresista. So mabigat yan. Ano kayang magiging reaksyon nito ni Barsaga? Yan kasi yung problema dito kay Barsaga eh. Ito yung mga nanawagan ng pasukin na raw ang Forbes Park, ihiwalay na daw ang Mindanao, magtayo na ng independent na republic. At ngayon naman na suspendido siya, sige pa rin. Sige pa rin ang kanyang mga sinasabi at mga ginagawa na siya na rin ang dahilan kung bakit siya na-suspend.
Dahil sabi ng mga kongresista, na-suspend ka na nga, patuloy ka pa rin sa dati mong ginagawa. Ano na, hindi na hindi na simpleng suspension ito. Dapat i-expel na. O yun, ipa-file nila itong petition na ito sa Ethics Committee. Hmm? Sa tingin natin, ano to? Mukhang siseryosuhin ito ng Ethics Committee. Hmm? Parang ano ito, pinagbigyan si Barsaga kasi sa una pa man, marami na talaga ang naniniwalang i-expel na si Barsaga. Kaya lang pinagbigyan pa si Barsaga na ano muna, ah, i-suspend lang muna. Tingnan, tingnan kung magbago ito. Kaya lang ang nakita nga ng mga kasamahan niyang kongresista na galing sa National Unity Party o NUP, hindi, nagpatuloy. Parang walang nakitang mali sa mga ginagawa niya kaya siya na-suspend. Parang challenge pa ang Kongreso, challenge pa ang liderato ng Kongreso na, sige, pagsisilbihan ko yung suspension pero hindi niyo ako mapapabago. Hmm? Pagbalik niya raw sa Kongreso, ah, dati pa rin siya. O di sabi ng mga kongresista, ay i-expel na yan. O, kaya hintayin natin mga kabunyog, mga kababayan. O ito, may mga nagtatanong sa akin, anong take mo, attorney, dito kay Montulfo, na ito daw BGC Boys, kaya nagre-retract o bumabaliktad sa kanilang testimonya, ay dahil nakikipag-ugnayan kay Sara Duterte para sa isang game plan. Ito'y ayon sa post ni Montulfo. Kapatid ito nila Rafi at Edwin Tulfo. Sabi ni Montulfo, nakikipag-usap ang mga abogado ng BGC Boys. Ang tinatawag na BGC Boys, um, yung ito yung mga engineers, si District Engineer Alcantara, dating District Engineer Alcantara ng Bulacan, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, yung mga kasamahan nilang si Mendoza. Ito daw tinatawag na BGC Boys na ito ay nakikipag-usap ang mga abogado nila nakikipag-usap sa kampo ni Sara Duterte na maaaring ma-impeach next month. Ang pag-asa nila, ma-acquit si Sara sa Senado. Acting as an impeachment court, maging presidente sa bansa sa 2028. Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang nagiging usapan ganito sa sinasabi ni Tulfo. Ito kasing mga senador, ito kasing BGC Boys, sila yung mga testigo laban kay Villanueva. Sila yung mga testigo laban kay Escudero, laban kay Revilla, laban kay Jinggoy Estrada. Itong apat na itong mga senador, lalo na itong tatlong incumbents, Escudero, Villanueva, Estrada. Pag natanggal ito sa Senado, itong mga ito ay makakabawas, no? Makakabawas ito ng malaki sa kampo ni kampi kay Sara. Makakalampas ito. Ay makakabawas ito. Ano ito? Iilan na lang ang makikipaglaban para kay Sara sa loob ng Senado. Kaya mapipilayan ang mga pro-Sara. Mapipilayan ang mga pro-Sara doon sa loob ng Senado kapag natanggal kapag nakulong itong sila Chis, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. So ngayon, parang ang deal ganito. Ayon kay Montulfo ito i-explain ko lang yung sinasabi niya. Sinasabi niya, nakipag-usap yung mga abogado ng BGC Boys, itong si Alcantara, si Hernandez at saka sila Mendoza, na babaguhin yung kanilang testimonya. Hindi na ididiin si Villanueva, si Estrada at saka si Escudero. Di makakalusot sila Escudero, Villanueva at saka si Estrada. Hindi na sila makukulong. Hindi na sila makukulong kasi hihina yung kaso nila. O kasi hindi na
wala na, hindi na yung testimonya nila Hernandez, Alcantara at sa kanila Mendoza ay ano niya, babalik pa rin na. Ah, Ngayon, anong kapalit? Hindi makukonvict si Sara at hindi matutuloy ang impeachment, hindi mananalo ang impeachment kasi nandiyan pa rin sila Escudero, Villanueva at saka si Estrada. Dahil diyan, matutuloy ang pagtakbo ni Sara sa 2028 at pag nanalo si Sara sa 2028, tutulungan itong mga BGC boys na ito na makalusot sa kanilang problema na yan. Kumbaga, maghihintay na lang itong mga BGC boys na maging presidente si Sara. Kasi pag naging presidente si Sara, ito na yung tutulong sa kanila na malusutan nila yung problema nila na yan sa anomalya sa flood control. Kumbaga magtitiis sila. 2026 naman na eh. O di hanggang 2028, pag nakaupo si Sara sa 28, kakampi na nila si Sara. Pero para makaupo si Sara sa 28, dapat hindi makonvict at hindi sa impeachment. At para mangyari yan, dapat hindi makulong si Chis Escudero, si Joel Villanueva, at saka si Estrada. Para hindi sila makulong, yung testimonya nila Alcantara, Bryce Hernandez, at saka Mendoza, dapat baguhin nila. Huwag na nilang idiin si Villanueva, si Estrada at si Escudero. Ang lumalakad umano nito na nakikipag-usap ay yung mga abogado ng BGC Boys. Kaya daw yung mga balibalita ngayon na babaliktad na si Alcantara, Bryce Hernandez at Mendoza, yan ay maniobra ng kampo ni Sara. Kumbaga nagkakasundo sa itong mga BGC Boys na ito. Hmm? Ngayon, gaano katotoo yan? Alam naman natin tong si Montulfo, kolumnista ito, kapatid ito nila Erwin Tulfo at Rapi Tulfo, pero mahilig rin itong mga intriga. Pero ang ano naman dito kay Montulfo, ang intriga nito, mayroon itong mga koneksyon sa loob eh. Marami itong network o mga koneksyon sa loob. Hindi naman ito nagpo-post o nagsasabi ng kung ano-ano na wala siyang naririnig na mga usap-usapan. Kumbaga may access siya sa mga informations. Kaya nakakapagsabi siya ng ganyan. Pero kung totoo ba ito, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Nang una kasi, nakita natin itong mga sila Alcantara, Bryce Hernandez, Mendoza, decided na mag-stick sila dun sa kanilang testimonya. Nagbabalik na nga sila ng mga ninakaw na yaman eh. Papunta sa pagiging state witness. Iwan natin kung anong nangyayari kasi parang ngayon nagbabaliktaran. Sabi naman ng DOJ, hindi naman daw totoo pa. Hindi naman daw bumabaliktad sila Alcantara. Hindi natin malaman kung anong totoo talaga. Pero ang sinasabi ni Montulfo sa post niya, kaya yan nagaganyan sila Alcantara, Bryce Hernandez at Mendoza, may usapan ang abogado nila doon sa kampo ni Sara. Tutulungan nila na hindi makulong sila Villanueva, Escudero at Estrada. Paano matutulungan? Babalik na rin yung kanilang sinabi. Pag hindi nakulong sila Estrada, Villanueva at saka Escudero, hindi magtatagumpay ang impeachment kay Sara. Pag hindi nagtagumpay ang impeachment, tuloy ang pagtakbo ni Sara sa 28. Pag nanalo ito sa katutulungan ni Sara Duterte, itong tatlong ito. Yun ang pangako umano. Anyway, totoo ba ito? Tingnan na lang natin ang susunod na mga kabanata. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.